Good morning! Welcome back to my channel. So dito na po tayo sa day 11 ng ating puto challenge. At ngayon po, 1 kilong puto cheese ang gagawin natin gamit ang milk powder. Beer brand po yung brand ko. Ayan, bago po tayo mag-start, bago naman po, pwede po pa-subscribe at pa-click na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated. So, ito po mga ingredients natin. Itutulis ko po yung tamang sukat sa description ng video na to. At tara at mag-start na po tayo. So, di na po ako nagsala ng flour. Nilagay ko na po yung 8 tablespoon ng baking powder. So, sa 1 kilo po na all-purpose flour, 8 tablespoon po ng baking powder yung nilagay ko. At maglalagay tayo ng 4 na sachet ng Bear brand na gatas. 33 grams po ang bawat sachet ng Bear brand na to. Lagay ko lang po isa-isa. Bukas na rin naman yan. Kaya mabilis lang tayo. Wag po sana kayong maiinip kasi ito po ay pwede nyong pagkakitaan. Kagaya po ngayong araw na to, 870 pesos po yung nabenta kong puto. So nilagay ko na po yung asukal. Sa 1 kilo na flour, ang nilalagay ko po dyan ng asukal ay 4 cups. Kaso nga lang po naubusan po ako ng puti. Kaya yung 2 cups puti, yung 2 cups po ay brown sugar yung nilagay ko. So, nasa sa inyo na po kung gusto nyo ng hindi gaanong matamis, pwede nyo pong lagyan lamang ng 3 cups. So, nahalo na natin yung mga dry ingredients. Isunod ko po ay ibit ko lang yung egg. 2 itlog lang po yung ilalagay ko dito. Pero kung gusto mo pong gawing 4 yan, pwede rin naman po. Pwede po yan gawing 4. So, hindi po yun makaka-apekto sa mixture nyo. Kung gawin nyo yan 4, mas maganda po yun. At pwede rin po kayong hindi maglagay ng itlog kung by request po ng mga customer. Pwede rin naman po yun. So, nilagay na natin yung itlog. Yan. Lagyan po natin ng tubig kasi hindi natin mahalo kapag hindi pa natin ilalagay yung tubig. So, ang tubig ko po dito ay 5 cups. Pero, magdedepende po yan sa flour na nabili nyo. Kaya, unahin nyo muna po yung 5 cups. Pag sobrang malapot pa po sa 5 cups, pwede nyo po siyang gawin up to 6 cups. So, itinodo na po natin yung 5 cups ng water. So, pag matapos natin tong mahalo lahat, kapag po masyadong malapot pa sa inilagay nating 5 cups, ay magdadagdag tayo ng another 1 cup. Pero pag sa tingin nyo po ay sakto na, no need na po na magdagdag. So, yung oil po na nilagay ko, 18 tablespoon po yan na vegetable oil na nabili ko lang sa Alphamart, basta vegetable oil, di ko na maalala yung brand. 18 tablespoon. So, ganun lang po lahat na ng ingredients ay nailagay na natin. So, ihahaluin nyo lang yan, imamasahin nyo lang yan mabuti hanggat sa wala na po siyang buo-buo. So, yung slight lang po na pagmasa. Wag sobrang gigil. Ganyan lang. Kasi mamaya po ay sasalain pa rin naman natin ang mixture natin. At pasensya na nga po pala kayo sa ingay. Marami kasing aso sa labas. Baka naririnig po sa video. Pasensya na kayo. Mag-focus lang po kayo dito sa pinapakita kong procedure. Lalo na po kung baguhan po kayo sa paggawa ng puto. Ito po ay madali pong ma-perfect ang procedure na pinapakita ko sa inyo.
Salain muna natin para sigurado talaga na maganda at talagang pino yung magiging puto cheese natin. Pagkatapos nating masala ay maglalagay na tayo sa mga molder. Usually po sa medium size na mga molder ay nilalagay po natin ay 1.5 tablespoon. So ito na po. 8 minutes ko po yan pinakulo sa steamer, tapos maglalagay tayo ng cheese, tapos steam ulit natin ng 2 minutes para ma-melt po ng kunti yung cheese. Yung dumikit lang siya sa puto, hindi yung malusaw ng tuluyan. Kaya po hindi ko isinasabay sa pag-steam kasi ayoko ng lusaw na lusaw yung cheese. Gusto ko yung nakaklaro pa din natin yung napakagandang cheese sa ibabaw ng ating puto. Ayan, at after 2 minutes po, ito na po yung itsura ng napaka-perfect natin na puto cheese. So, tuloy-tuloy lang po, same procedure lang yung gagawin natin hanggat sa matapos nyo po yung mixture na ginawa ninyo na 1 kilo. So, ako po hindi ko agad tinatanggal sa mga molder yung puto. Pinapatagal ko po yan ng 1 to 2 minutes bago ko tanggalin sa molder para po sigurado kang hindi na super init at sigurado ka po na walang didikit sa molder. So, napakaganda po niyan, as in, napakakinis ng puto natin, pati yung puwet, yung pinakailalim po ng puto, wala man lang kahit konting dumidikit sa mga molder natin. So, sana po nakapagbigay ako sa inyo ng idea sa mga gusto po magkaroon ng business. Napakalakas po ng business na puto, lalo kung sa lugar nyo, kunti pa lang yung mga nagtitinda ng mga ganitong klase ng mga merienda. Kasi kahit anong okasyon po ay naghahanda tayo ng puto. So, hanggang dito na lang po muna tayo. See you next vlog. So, ayan po, ang ganda po ng puto.